Okay, magsimula tayo sa isang tanong. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo to sandali. Paano kung ang pinakamabisang paraan para magbahagi ng pananampalataya ngayon ay yung paraan na sa tingin ng mundo pinakamabagal? At pinaka hindi epesyente. Oo, eksakto. Yung pinaka-hindi epesyente sa lahat. Parang baliktad sa lahat ng kinasanayan natin, di ba? At dyan mismo papasok itong mga materyales na pinadala mo. Kasi ang pinakapuso ng pag-uusapan natin ngayon ay isang konsepto. Ang tawag dito, relasyonal na ebanghelismo. So ang misyon natin ngayon, himayin kung ano ba talaga ito, bakit siya sobrang importante sa panahon natin at ano ba talaga ang epekto nito sa buhay mo. Kasi heto agad yung tension eh. Sa panahon natin ngayon, panahon ng metrics, ng instant results. Ng viral posts? Oo, yung kailangan viral agad. Nasanay tayo na ang success dapat mabilis at kitang-kita. Pero ang sabi sa mga source mo, pagdating pala sa usapang pananampalataya, sa pagbabago ng puso, hindi pala siya sumusunod sa lohika ng bilis. Hmm. Ito daw ay kumikilos sa bilis ng tiwala. At aminin natin, mas mabagal talaga yon. At sigurado ako nararamdaman mo to. Parang may pressure, 'di ba, sa maraming mananampalataya na kailangan may resulta agad. May desisyon, may conversion. Oo, may conversion, may kitang-kitang pagbabago at dahil sa pressure na yon, yung dapat sanang mabuting balita Parang sales pitch. nagiging parang sales pitch na kailangan mong i-close agad-agad. Nakaka-relate ka ba dun? Sobra. At may pangalan yan sa mga materyales mo eh. Ang tawag dyan, misaligned expectations. Maling inaasahan. Hindi natin napapansin pero parang na-absorb na natin yung business model ng mundo. Isang modelo na mas mahalaga yung outcomes kaysa sa tao. Mas mahalaga yung moments. Oo, mas mahalaga yung moments ng desisyon kaysa sa mahabang proseso ng paglakbay kasama yung tao. Teka, klaruhin ko lang. So sinasabi da ng sources mo na mali na mag-aim for conversions o baka may makarinig sa atin ng dating ay, wag na tayong mag-share. Magandang tanong yan. Kasi dyan nagkakaroon ng confusion. Hindi sinasabing mali o masa ng pagbabago. Ang tinuturo ng mga materyales mo ay yung pinanggagalingan ng pressure, yung why. At dahil sa maling inaasahan, ang nangyayari ay napupunta tayo sa dalawang parang dead end. Una, yung sobrang pilit. Yung para kang may sales quota na kailangang mong mahit. Tapos sa proseso, nasisiyahan mo pa yung relasyon. Okay. O yung pangalawa na baka mas common ngayon, tuluyan ka na lang nananahimik. Para iwasan na lang. Para iwasan yung awkwardness, yung discomfort, hindi ka na lang nagsasalita. Sa parehong sitwasyon, ang sabi sa source mo, natatahimik ang ebanghelyo. Wow! Hindi dahil may kumokontra, kundi dahil sa pagod at maling diskarte natin. So it's either we shout it awkwardly or we whisper it into silence. Gets ko. Kaya pala itong relasyonal na ebanghelismo na tinalakay sa mga source mo ay hindi lang bagong teknik. Sinasabi dito na ito ay isang fundamentally different posture. Ibang-ibang tindig. At alam mo, dito ko pinakatinamaan sa binasa ko. Binabago nito yung mismong tanong na dapat nating tinatanong. Kung dati ang tanong natin ay, paano ko makukumbinsi ang isang tao sa pinakamabilis na paraan? Ang bagong tanong pala ay, paano ako magiging tapat sa paglakad kasama ng isang tao habang ang Diyos ang gumagawa sa puso niya? Grabe yung shift, no? Ang laking pagbabago sa mindset niyan. Parang natanggal yung bigat sa balikat mo. Eksakto. Kasi hindi ito pag-atras sa katapangan, gaya ng iniisip ng iba. Ito ay pagbabalik sa karunungan. Dahil kapag ang pundasyon mo ay presensya, presence, at hindi pressure, siya nagiging isang event na kailangan mong i-perform. Nagiging natural na bahagi na lang siya ng pamumuhay mo. Okay, pero baka may mag-isip, hindi ba parang masyadong soft yan? Parang iniiwasan na natin yung mahihirap na usapan tungkol sa katotohanan? Sa totoo lang, kabaliktaran. Sa tingin ko, mas matapang pa nga to.
Kasi isipin mo, sa kultura natin ngayon na may malaking trust issue, Lalo na sa mga institutions. lalo na sa mga institutions, yung diskarte ng pressure at argumento, parang pagpukpok lang yan sa isang pader na hindi naman natitinag. Sabi nga sa isang source mo, ang unang tanong ng mga tao ngayon, hindi, totoo ba yan sinasabi mo? Ano daw? Ang unang tanong nila, kahit hindi nila sinasabi ng malakas, ay, ligtas ba ako sa'yo? Mapagkakatiwalaan ba kita? Wow! Ang bigat niyan. Ligtas ba ang mensahero? Oo, ang tiwala na kasi ang bagong currency o pera ng influensya. At ang tiwala, bihirang-bihira mong makuha sa isang monologo o sa isang pamphlet lang. True. Nakukuha ito sa dialogo, sa paglipas ng panahon at sa nakikitang integridad. Kapag nandun na yung tiwala, dun lang talaga nagkakaroon ng espasyo para sa mas malalalim na usapan. Grabe, ang ganda ng punto mo. At hindi ito modernong imbensyon, di ba? Hindi ito bagong fad sa ministry. Itong mga materialis mo, paulit-ulit na sinasabi na ito ay pagbabalik sa mismong paraan ni Jesus. Back to the original. Back to the original. Hindi siya gumawa ng isang mabilis na sistema. Nag-invest siya ng oras sa mga tao. At yung halimbawa na biligay sa source mo, yung tungkol kay Jesus at sa babaeng Samaritana. Sa tabi ng balon. Sa tabi ng balon sa John chapter 4, classic example ito. Kung iisipin mo lahat ng dahilan, nasa kanya para madaliin yung usapan. 'Di ba? Pagod siya, uhaw siya. At kausap niya ay isang tao, technically, kaaway ng lahi niya. Oo, pero anong ginawa niya? Umupo siya. Umupo siya, nag-invest siya ng oras. Hindi siya nagsimula sa panghuhusga, kahit alam niya ang lahat. Hindi niya sinabing, "Hoy, mali ang buhay mo, ayusin mo yan." Hindi? Sa halip, nagsimula siya sa isang simpleng pakiusap. Pahingi ng tubig. Kinausap niya yung kwento ng babae, pinarangalan niya yung pagkatao niya sa gitna ng lahat at dahan-dahan siyang inanyayahan sa katotohanan. Sa pamamagitan ng isang tunay na usapan. Hindi debate. Hindi debate. At anong naging resulta? Hindi lang isang tao ang nagbago. Isang buong community ang na-curious. Isang buong community ang lumapit sa kanya. Yan ang epekto ng relasyonal na diskarte. At kung lalawakan pa natin, makikita natin sa buong Biblia na ito talaga ang ritmo ng Diyos. Hindi ito isolated case. Okay, sige. Bigyan mo kami ng iba pang halimbawa mula sa mga source. Sige. Una, at ito ang pinakapundasyon ng lahat, ang incarnation. Ang pagkakatawang tao. Oo. Pansinin mo ang sinabi sa John 1:14. Hindi sinabing, "The Word explained Himself from a distance." Ang sabi, ang salita ay naging tao at nanirahan kasama natin. Hindi sumigaw ang Diyos mula sa langit para ayusin tayo. Ang ginawa niya, lumipat siya sa ating kapitbahayan. Wow. That is the ultimate relational act. Presence siya, hindi lang proklamasyon. Lumipat siya sa ating kapitbahayan. Grabe, ang ganda ng pagkakasabi niyan. Hindi lang isang konsepto, kundi isang actual na presensya. Tama. Pangalawa, tingnan mo si Abraham sa Genesis 18. May dumating na 3 ekstranghero sa kanya. Hindi pa niya alam na ang Diyos pala at mga anghel ang bisita niya. So, ano ang una niyang reaksyon? Hindi, sino kayo at anong kailangan nyo? Ang una niyang ginawa ay nag-alok ng ospitalidad. Tubig para sa paa, pahinga sa ilalim ng puno, pagkain. Wow. Ang revelasyon mula sa Diyos ay sumunod lang matapos maitatag ang relasyon at pagtanggap. Nauna ang hospitalidad bago ang proklamasyon. So, hospitality precedes proclamation. Galing. At pangatlo na paborito ko ay yung agricultural metaphor ni Apostol Pablo. Nabanggit din to sa mga materyalismo. Alin yon? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. 1 Corinthians 3.6. Oo. Alam mo, napakalaking kalayaan ang binibigay ng talatang yan eh. Tinatanggal nito lahat ng pressure na tayo dapat ang magbunga. Ah, okay. Ang trabaho lang natin ay maging tapat sa ating parte, pagtatanim, pagdidilig. Pero yung pagpapatubo, yung himala ng pagbabago, trabaho yan ng Espiritu Santo. Hindi natin yan trabaho. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, ang pumapasok sa isip ko ay yung listener natin. Yung nasa trabaho siya o kasama niya yung pamilya niya,
Ang ganda ng teorya, pero paano nga ba ito isa sa buhay? Paano nagiging practical? Oo, paano ito nagiging practical sa gitna ng abalang buhay? Diyan papasok yung isa pang malaking konsepto sa sources mo. Ang ideya ng stewardship ng mga relasyon. Stewardship. Isang malaking pagbabago sa pananaw. Sinasabi dito na ang pag-eebanghelyo ay hindi paghahanap ng mga targets para kumbinsihin. Ito ay ang pag-aalaga sa mga buhay na ipinagkatiwala na sa atin ng Diyos. So yung mga tao na nasa paligid mo na. Sila na yon, yung pamilya mo, mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay. Hindi mo na kailangang maghanap ng malayo, sila na ang iyong misyon. So hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng bagong gawain sa checklist mo. Hindi. Ito ay tungkol sa pagbabago ng tingin mo sa mga taong kasama mo ng araw-araw. Eksakto. At mahalagang idiin na ito ay tinatawag na missional intelligence. Hindi lang basta cultural accommodation. Yung pagbagal at pakikinig, hindi yan kompromiso sa katotohanan. Ito mismo ang strategiya. Okay. Yung mga simpleng bagay na madalas nating binabaliwala, yung hapagkainan, yung paulit-ulit na tsikahan sa coffee break. Yung pag-alok ng tulong. Oo, yung pag-aalok ng tulong kapag may problema, hindi mga neutral na bagay yan. Ang mga yan ay formative spaces, mga lugar kung saan hinuhubog ang tiwala, kung saan naipapakita ang ebanghelyo bago pa man ito ipaliwanag. I like that. Formative spaces. Parang yung mesa sa kusina o yung upuan sa tabi ng coffee machine, nagiging sagrado pala. Okay, may mas konkreto pa bang suggestion ang mga source mo? Meron. At baka medyo challenging ito sa simula para sa iba. May isang hamon doon na subukan ng isang 90-day relational gospel journey. Okay, 90 days, 3 buwan. Sa totoo nang parang ang hirap niyan, ang tagal. Sa bilis ng buhay natin ngayon, baka isipin ng iba, sinong may oras para dyan? Anong sinasabi ng sources mo dyan? Gets ko yung reaksyon at sinagot yan sa mga materyales. Ang punto ng 90 days ay hindi para magkaroon ng checklist ng gagawin araw-araw. Hindi yun. Ang layunin nito ay baguhin ang ating time horizon. Time horizon, okay. Sa halip na mag-isip in terms of minutes, mag-isip in terms of months. Ang hamon ay pumili ka ng 1 o 2 tao sa buhay mo at mag-commit ka na sa loob ng 90 araw, magiging intentional ka sa pagiging presente para sa kanila. Ipanalangin sila, pakinggan sila, samahan sila sa journey nila. So hindi tungkol sa dami ng gagawin. Kundi sa katapatan na manatili sa tabi nila. At kung iko-connect natin to sa mas malaking picture, binabago nito yung sukatan natin ng tagumpay. Oo. Ang tagumpay ay hindi na sinusukat sa bilis ng resulta. Sinusukat na ito sa katapatan sa presensya, sa pagiging available, sa pakikinig, at sa pagtitiwala na may ginagawa ang Diyos sa proseso kahit hindi mo pa nakikita. Grabe, ang lawak ng napag-usapan natin. Kung bubuuin natin para sa'yo, narito siguro ang ilang pangunahing aral. Una, at ito siguro ang pinakamahalaga, ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa bilis ng tiwala, hindi sa bilis ng impormasyon. Sa isang mundong binabaha tayo ng impormasyon, ang tiwala ang siyang nagbibigay ng espasyo para marinig ang katotohanan. Pangalawa, na konektado diyan ay yung pagpapalaya sa sarili mula sa pressure. Ang tungkulin natin ay hindi ang mag-convert. Ang tungkulin natin ay maging tapat sa pagtatanim at pagdidilig. At ang Diyos ang nagpapatubo. Ang Diyos ang nagpapatubo. Nakakahinga ka ng maluwag kapag tinanggap mo yan. At pangatlo, na simple pero malalim, ang pakikinig ay isang banal na gawain. Hindi lang ito paghintay ng turn mo para makapagsalita. True. Ang tunay at aktibong pakikinig ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig at paggalang. Ito ay pagkilala na ang bawat tao sa harap mo, gaano man kaiba sa'yo, ay may kwento at nilikha sa wangis ng Diyos. Magandang buod. Sa huli, itong relasyonal na ebanghelismo ay hindi isang bagong programa. Ito ay pagbabalik sa natural na ritmo ng kaharian ng Diyos. Pinapalitan nito yung pagkaapurahan. Oo, pinapalitan nito ang pag-aapurahan ng pagtitiyaga. Pinapalitan nito yung pangangailangan nating kontrolin ang resulta ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. At pinapalitan nito yung performance ng tunay na pag-ibig. Hindi nito pinapahina ang katotohanan ng ebanghelyo, sa halip binibigyan niya ito ng dangal.
Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-uugat nito sa isang tunay, mapagkakatiwala at mapagmahal na relasyon. Bago tayo magtapos, gusto ka naming iwanan na may isang tanong na pagninilayan. Isang huling provokasyon na hihiramin namin ng direkta mula sa iyong mga materyales para talagang tumatak sa'yo. Pause for a moment and consider this. Ano kaya kung ang tunay na tanong na dapat nating tinatanong sa sarili ay hindi sapat ba ang dalas ng pagbabahagi ko ng ebanghelyo, kundi sapat ba ang haba ng paglalakad ko kasama ang mga tao para marinig nila ito sa paraang makabuluhan para sa kanila? At idadagdag ko pa, ano kaya kung ang kapatapatan sa loob ng 70 araw kasama ang isang tao ay mas mabunga sa kaharian ng Diyos kesa sa intensity ng 9 na minutong presentasyon sa isang estranghero? At para tapusin, isang huling ideya. Ang paglalakbay na ito ay hindi nagsisimula sa pagsasalita. Nagsisimula ito sa Nagsisimula ito sa pananatili, sa staying, sa pagpili na huwag umalis. Kaya ang tanong para sa iyo ngayon ay simple, ngunit marahil ay nakakabagabag. Saang bahagi ng buhay mo at para kanino, kaya inaanyayahan ng Diyos na itigil ang pagmamadali para sa mga resulta at simulan lang ang paglalakad kasama nila?